Anna Marie is a 22-year-old Filipina seeking for a genuine. Having heard that most Filipinas have a successful romance and financial stability, she goes on several dates using online services, groups, including dating mobile applications. One day, Anna Marie received a message on her social media account from a foreigner named George who was living abroad. His intentions were to be her suitor. Anna Marie was happy as the guy was handsome, bulky, and neat, the man of his dreams. George pursued Anna Marie by promising that he will take care of her and finance her travel and visa going to his country, and be able to provide for her family back home as well. Upon arrival to George's country, Anna Marie felt relieved that she was able to see George in person. But George said that she will have to marry his friend because of pending documents from the government, making him not allowed to participate in any marital activities for his own cause. By marrying her friend, she will be able to settle in the same country as George. After their plan, they will file a divorce, for George told Anna Marie that divorce was easy in their country, making Anna Marie agree with these terms. Once Anna Marie agreed, George's friend sent the payment to him through online banking transactions. Days passed and George slowly disappeared. She is now married to a stranger who is unkind and forcing her to do labor for free. Anna Marie fell into a scheme called Mail Order Spouse. The Republic Act 10906 of the Anti-Mail Order Spouse Act states that it is unlawful for any person to advertise, enlist, or engage in any business or scheme for money, profit, or economic or other consideration which has for its purpose of matching or offering of a Filipino to a foreign national for marriage or common law partnership on a mail order basis or through personal introduction, email, social media, or websites on the internet. People who are accused and proven to have committed to broken the law of the Republic Act 10906 of the Anti-Mail Order Spouse Act faces the following consequences. Mail order spouse is a crime. Mail order spouse or forced marriage is not only illegal, but it is also a form of modern-day slavery or human trafficking. And it is a crime under the Republic Act RA number 11862 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. How can a scheme be considered as human trafficking? First, as if the preparator committed an act to recruit, transport, transfer, harboring, and receipt of persons with the means of threat or using of force, coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or vulnerability, and giving payments or benefits. Having the purpose of exploitation including prostitution of others, sexual exploitation, forced labor, slavery or similar practices, removal of organs, and other types of exploitation. Anime was transported and sold by luring her into thinking that she can have a happy life with George and is now experiencing abuse or being exploited. It's time to take a stand and make a move. Report to the nearest police, social worker, barangay, or to the 1343 action line. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
May nag-aalok ba sa iyong magtrabaho abroad? Sabi daw, mabilis lang yung proseso at mataas ang sahod. Teka lang, mag-think twice ka muna. Baka scam yan. Marami pa ring Pilipino ang naloloko ng illegal recruiters. Kaya tandaan mo ang mga red flags na dapat mong iwasan. Mataas ang sahod, mabilis ang alis, tapos hindi dumaan sa Department of Migrant Workers. Red flag. Nagpapadala ba sila ng email o kaya nagpo-post lang sa website o social media? Tapos nanghihingi agad ng bayad para sa medical, training, reservation o processing? Red flag yan! Gusto daw nilang makipagkita sa labas ng opisina, sa coffee shop o fast food restaurant daw? Red flag! Nagpapakilalang agent ng license agency pero fake ang papeles? Red flag din yan! Nagpapanggap na fixer, local contact o dating OFW? Naku! Red flag pa rin! Gusto mong makasigurado? Bago ka mag-apply o magbayad, i-verify mo muna ang agency at recruiter. Maging matalino at huwag magpaloko. #think twice. I-scan ang QR code at mag-report sa DMW. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word osaek? Spill! Osaek means online sexual abuse or exploitation of children at magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate. Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. We're from Ayakan. Of course, we know that trafficking is a real issue in the Philippines. Did you know that there are different kinds of trafficking in persons in the Philippines? Katulad ng forced labor, debt bondage, sale and removal of organs, sexual exploitation, forced marriage, use of children in armed conflicts, and other forms of trafficking. We are from Iyakan. Of course, we believe prevention is better than rescue. Report suspicious activities. Verify every opportunity. Choose safe migration. Prevent exploitation. Empower vulnerable sectors. Know the signs and speak up. We are from Iyakan. Of course, we have 4 key resolve areas. Prevention and advocacy. Protection and reintegration. Prosecution and law enforcement. Partnerships and networking. We are from Iyakan. Of course, we will provide you with assistance. Call 1343 or report at 1343actionline.ph. We are from Iyakan. Of course, walang lalaban mag-isa. Lahat kami sama-sama. Iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin ang human trafficking ngayon.
Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at paglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya, at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayad, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o pag-ampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ang human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembrong Interagency Council Against Trafficking. Good morning po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Malugod ko po kayong binabati at nandito na naman po tayo at nagsama-sama para sa isang makabuluhan at napapanahong talakayan ng ating Human Hindi Laruan webinar series. Sa araw po na ito, ating tatalakayin ang isang napakahalagang issue na may kaugnayan sa patuloy nating kampanya laban sa human trafficking. Ang tema po ng ating webinar ngayong umaga ay Buhay ay Mahalaga, Huwag Isanla sa Gyera, Protecting Lives from Recruitment for Foreign Armed Conflict. Sa gitna po ng mga armadong sigalot at sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga individual at grupong nagsasamantala sa kahinaan at pangangailangan
ng iba sa pamamagitan ng mapanlinlang na pangangalap o recruitment para sa mga dayuhang armadong puwersa or armadong tanggalian. Sa maraming pagkakataon, ang mga pangakong mataas na sahod, trabaho o mas magandang kinabukasan ay nauuwi sa panganib, pagsasamantala at maging sa pagkawala ng kalayaan at buhay. Ang human trafficking po ay hindi lamang umiiral sa anyo ng sapilitang paggawa at sexual na pananamantala. Maaari rin po itong maganap sa pamamagitan ng mapanlinlang na pagre-recruit ng mga individual upang makalahok sa mga dayuhang armadong tunggalian. Kaya naman, mahalaga na tayo bilang mga mamamayan ay maging mapanuri, mapagmatsyag at may sapat na kaalaman ang bawat isa upang hindi mabiktima ng ganitong uri ng panlilinlang. Bilang mga mamamayan, mahalaga ang ating papel sa pagpapalawak ng kamalayan, pagbabahagi ng tamang impormasyon, at pagkikayat ng ating mga pamilya, kaibigan, at komunidad na maging mapanuri sa mga alok at maaaring maglagay sa kanilang buhay at kinabukasan sa panganib. Sama-samang pagkilos, mas mapapalakas natin ang ating mga hakbang upang maprotektahan ng bawat Pilipino laban sa human trafficking at iba't iba pang anyo ng pananamantala. Sa ating mga ka-1343, kinakagala ko po kayong makasama ngayong araw. Ako po si Shane Carnacetti, ang inyong host mula sa Commission on Filipinos Overseas. Sa patuloy po natin na laban sa human trafficking, layunin po ng ating Human Hindi Laruan webinar series na mapalawak ang kamalayan at kaalaman ng publiko tungkol sa iba't ibang anyo ng human trafficking in persons kabilang na ang mga umuusbong na banta tulad ng recruitment para sa foreign armed conflict. Hangad din po natin na hikayatin ang aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa pag-iwas, pagtukoy at pagre-report ng mga posibleng kaso sa pamamagitan ng ating 1343 Action Line Against Human Trafficking. Sa pamamagitan po ng mga talakayang tulad nito, sama-sama natin itinataguyod ang isang lipunang ligtas, mapagmatsyag at malaya sa human trafficking. This July, we are also celebrating the National Trafficking Awareness Month, and also we are also celebrating the World Day Against Human Trafficking in Persons every 30th of July. Ang pagdiriwang po na ito ay nagsisilbing mahalagang pagkakataon upang higit pang palakasin ang kamalayan ng publiko, usulong ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga katuwang na ahensya, civil society organizations at ng bawat mamamayan sa pag-iwas at paglaban sa human trafficking. Sa pangunguna po ng Interagency Council Against Human Trafficking at ng iba't ibang ahensya na kasapi nito, kabilang na rin po doon ng Commission on Filipinos Overseas, isinasagawa sa buong bansa ang iba't ibang information and advocacy campaigns, webinars, community engagement, capacity building activities at information dissemination initiatives upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa iba't ibang anyo ng trafficking in persons, red flags, at mga mekanismo ng paghingi ng tulong at pag-uulat ng mga kaso. Ang pagdiriwang po natin sa National Anti-Trafficking Awareness Month ay hindi lamang isang taunang selebrasyon, kundi isang panawagan sa ating lahat na maging mapagmatsyag, responsableng mamamayan, at aktibong katuwang sa pagprotekta ng karapatan, dignidad, at kalayaan ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng patuloy na edukasyon, maagang pag-uulat ng mga kahina-hinalang gawain at pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan, atin pong mas mapapalakas ang sama-samang adhikain ng wakasan ng human trafficking at anumang anyo ng pananamantala. Mga ka-1343, ayan, tayo po ngayon ay napapanood ng live sa ating 1343 Live YouTube channel at sa official Facebook pages ng Commission on Filipinos Overseas at ng 1343 Action Line Against Human Trafficking. I am inviting everyone to like and share and subscribe sa ating mga social media pages at huwag din po natin kakalimutan ang ating hashtags na hashtag HHL2026 Buhay Huwag Isanla, hashtag Human Hindi Laruan, hashtag Break All Chains, hashtag End Human Trafficking, hashtag 1343 Action Line, hashtag WADA 2026, and Buhay Huwag Isanla. At dahil National Anti-Trafficking Awareness Month ngayon,
kami po ay may challenge sa inyo mga ka-1343. Ayan, kami po ay mamimigay ng mga 1343 materials sa mga mapipiling subscribers at followers. Pero paano nga ba natin ito gagawin? Ayun, so ito po ang ating mechanics, no? First is you have to follow ang ating 1343 Facebook page at 1343 Live YouTube page. Kinakailangan niyo din po i-share ang ating webinar at mag-post sa FB ng inyong selfie habang kayo po ay nanonood ng webinar. Sa pag-post po ninyo, pwede niyo pong sagutan ang katanungan na papaano kayo makakatulong sa laban kontra human trafficking. And huwag niyo din po kakalimutan ang ating official hashtags na hashtag HHL2026 Buhay Wag Isanla and hashtag 1343 Action Line. Mga ka-1343, huwag niyo rin pong kakalimutan na i-public po ang inyong post para makita po ito ng ating mga officers. At ang mapipili pong 5 post ay makakatanggap po ng ating 1343 at CFO merchandise. Ayan. So, ngayon po, narito po ang magiging takbo ng ating programa para sa umagang ito. Pangungunahan po yan ng ating panalangin, pambansang awit at bagong Pilipinas hymn, susundan ng mga paalala, presentasyon mula sa ating speakers, talakayan kasama ang ating panauhin and ang ating pagtatapos na seremonya. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin na susundan ng ating pambansang awit at bagong Pilipinas hymn. Ihanda ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Kami ay sumasamba sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. O Diyos, aming manlilikha, kami ay nagsama-sama ngayon upang pagyamanin pa ang aming mga kaalaman tungkol sa pagsugpo sa human trafficking. Gabayan mo nawa kami sa aming programa upang magamit namin ang aming mga bagong kaalaman sa pagtulong sa aming mga kapwa. Nawa kami ay iyong bigyan ng proteksyon mula sa mga sitwasyong aming kakaharapin at biyayaan ng kalakasan ng katawan at karunungan upang malampasan ang mga pagsubok na aming kakaharapin. Dinarasal namin na ang bawat tao ay mailayo mula sa masasamang balak ng mga traffickers. Nawa sila at ang kani-kanilang mga pamilya ay iyong dalhin sa direksyon ng liwanag at iyong pagmamahal. Punuin mo kami ng banal na espiritu upang ang aming talakayan at programa ay makatulong sa nakakarami. Salamat Ama sa araw na ito na iyong ibinigay sa amin. Matupad nawa ang iyong kalooban sa amin. Samo at dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa titik ko'y buhay. Upang hinihang, kuyakan ng magiting, sa mandudupin, di ka pasisigil, sa nagatakbo.
langit kong wagang ay hinatang tula awit sa pagkalinamahal. Ang isang at makawat mo'y tagumpay na natinig. Tuwing nakaroon niya kay nagkamay pati. Aming pansin na isa. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at nawala na ugali. Sisay na sa atin ang lahat. Pagbabago at magmula sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Bago po tayo tumungo sa ating talakayan, narito po ang ilang paalala na mababasa ninyo sa inyong mga screen para sa maayos daloy ng ating programa. Maganda po ng mga lapis, ballpen at papel para sa mga bagay na naistandaan mula sa talakayan o pwede niyo po itong screenshot. Dahil ito po ay isang online event, posible po na magkaroon tayo ng technical na problema kaya manatili lang po nakasubaybay at ito po ay aming aayusin. Kung kayo naman po ay nawala o aksidenteng na exit sa Facebook Live o sa YouTube stream, hanapin lamang po ang CFO o 1343 Action Line Facebook page o 1343 Live YouTube page. Ang webinar po na ito ay mare-record ng automatic ng 1343 Action Line YouTube page at pwede niyo po itong panoorin muli. Ang inyo pong mga katanungan mula sa registration ay aming sasagutin sa Q&A portion. Para sa mga hindi naman po nakakapagrehistro, bukas pa rin po ang ating registration link na makikita sa 1343 Action Line Facebook page.
And matapos po ang ating webinar, kayo po ay makakatanggap ng electronic certificate pagkatapos po ng feedback form. And to officially begin our webinar, atin pong pakinggan ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas, Secretary Dante Clink ang II, para sa pambungad na mensahe. To all Filipinos across the globe at sa ating mga kababayan na nanonood dito sa Pilipinas, isang magandang araw po sa inyong lahat. I am Dante Clincang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. Mandated to protect the welfare and rights of permanent and long-term Filipino migrants, collectively known as non-resident Filipinos or NRFs, the Commission on Filipinos Overseas remains committed to promoting safe, orderly, and informed migration. Kasabay nito, patuloy namin pinagtitibay ang ugnayan ng ating NRFs sa ating bayan sa pamamagitan ng mga programang nagsusulong ng diaspora engagement, nation building, at sustainable development. Protecting Filipinos extends beyond our borders. Hindi lamang natin inihahanda ang ating mga kababayan sa pag-alis ng bansa, tinitiyak din nating mayroon silang sapat na kaalaman upang makaiwas sa illegal recruitment, human trafficking, at iba pang uri ng exploitation. For a decade now, the Philippines has maintained its Tier 1 ranking in the U.S. Department of State's Trafficking in Persons Report, a recognition that reflects our country's approach in addressing human trafficking. Sa pangunguna ng Interagency Council Against Trafficking, o IAC, pinapalakas ang prevention, prosecution, protection, at partnership upang mapangalagaan ang bawat Pilipino laban sa mga bagong anyo ng pagkaabuso. Across the world, armed conflicts and humanitarian crises continue to create opportunities for traffickers to prey on vulnerable individuals. Sa panahon ng kaguluhan, buhayan, maraming nalilinlang ng mga peking job offer at papaninin lang na recruitment schemes na kalaunan ay humahantong sa forced labor, sexual exploitation at iba pang anyo ng human trafficking. Ito ang dahilan kung bakit patuloy nating isinusulong ang Human Di Laruan webinar series. Through today's webinar titled Buhay ay Mahalaga, Huwag Isanla sa Giyera, awareness on the risk of trafficking in persons in conflict areas, provide accurate and timely information, and empower every Filipino to make informed decisions that will protect their lives, rights, and future. Under the leadership of our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the Commission on Filipinos Overseas remains steadfast in ensuring that every Filipino has access to reliable information, responsive government services, and programs that promote safe migration and protect our people from exploitation. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga NRF. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Six Link, sa mensahe nyo para sa ating mga manonood. Sa usapin nga po ng human trafficking, madalas nating napag-uusapan ng labor trafficking, sexual exploitation, online exploitation, and of course, ang illegal recruitment. Ngunit sa harap ng mga armadong sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo, mahalaga rin bigyan pansin natin ang mga mapanlinlang na recruitment para sa foreign armed conflict, isang umuusbong na banta na maaaring maglagay sa buhay at kalayaan ng mga Pilipino sa matinding panganib. Sa pamamagitan po ng mga mapanlinlang na alok na trabaho, mataas na sahod at iba pang huwad na pangako, may mga individual o grupong nahihikayat ng mga tao na makilahok sa gantong armadong tunggalian. Ang gantong uri po ng recruitment ay magiging resulta sa pagsasamantala, paglabag sa karapatang pantao,
at paglagay sa mga biktima sa sitwasyong nagbabanta sa kanilang buhay at kinabukasan. Kaya naman po, mahalaga na maunawaan natin ang mga panganib at ang mga umiiral na batas at pulisiya at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang maprotektahan ang ating mga kababayan laban sa ganitong uri ng panlilinlang. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at maagap na pag-uulat, mas napapalakas natin ang ating sama-samang laban sa human trafficking at iba pang anyo ng pananamantala. Upang higit pa nating maunawaan ang mahalagang usapin na ito, nag-imbita po tayo ng eksperto na maaaring magpalawak sa ating kaalaman sa human trafficking, migration at mga umuusbong na banta kaugnayan sa recruitment para sa foreign armed conflict. Mga ka-1343, join me as we welcome our speaker for today. Ang ating speaker po para ngayong umaga ay si Atty. Cristina Marie Joy D. Andal Escocia. Siya po ay nakapagtapos ng AB Political Science, Certificate in Teaching Profession at Juris Doctor sa University of Batangas. Kasalukuyan din siyang kumukuha ng Masters of Law sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Bago maging abogado, nagsilbi siya sa Batangas Provincial Information Office bilang isang administrative officer, casual employee at job order personnel sa loob ng 10 taon. Pagkatapos nito, nag-practice siya ng corporate at tax law sa Metro Manila sa loob ng 2 taon. Kalaunan ay bumalik siya sa public service at naging abogado ng Philippine Overseas Employment Administration o PUEA, Anti-Legal Recruitment Branch na ngayon ay Department of Migrant Workers Protection Bureau. Mahigit 7 taon na siyang nagtatrabaho sa ahensyang ito. Sa kasalukuyan, siya ang chief ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Programs, Monitoring, Coordination and Technical Support Services Division ng BMW MWPB kung saan pinangungunahan niya ang monitoring, koordinasyon at technical na support para sa mga programa ng ahensya laban sa human trafficking at illegal recruitment. Ayan. Hi, Atty. Tina. Yes, magandang umaga po, Ms. Shane, at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin muli sa inyong Human Hindi Laruan na webinar. Ngayon, kami nga po dapat ang magpasalamat. We are very much grateful na binigyan niyo na naman po kami ng oras para makasama po kayo namin ngayon dito sa ating HHL. Kumusta po kayo? Mabuti naman po, Ms. Shane, and ngayon po ay ready na tayo na ipaliwanag po sa ating mga ka-1343 yung ating umuusbong na usapin tungkol po sa panibagong uri ng human trafficking na ito. Tama po. Kasi the last time na you were here, that was last September, ang pinag-usapan naman po natin ay yung scam na trabaho dulot ay perwisyo, it talks about yung mga illegal recruitment naman po. But ngayon naman po, we are going to talk about another emergent concern, which is recruitment for foreign armed conflict. Ayan. Compared to sa human trafficking, labor trafficking, sexual exploitation, at saka illegal recruitment, bago po ito sa pandinig ng ating publiko, anong yung gantong uri ng recruitment. Kaya naman po, I think, mahalaga talaga na mapag-usapan natin ngayong umaga yung gantong uri ng human trafficking. So, Atty. Tina, may mga kaunti po kaming tanong sa inyo para mabigyang linaw ang ating maaari niyo po ba kaming bigyan ng overview sa kung ang trafficking itong recruitment for foreign armed conflict at kung paano nga ba ito naiiba sa ibang uri ng human trafficking or illegal recruitment, and bakit nga ho ba talaga mahalagang pag-usapan natin ito ngayon? Thank you, Ms. Shane, and very timely po at napakahalaga po na pag-usapan natin yung topic na ito. Very alarming and emerging po itong trend na ito. So, yung recruitment for foreign armed conflict po ay isa lamang sa maraming uri na human trafficking. At dito, ito yung may recruitment kung saan hinihikayat yung isang tao na pumunta sa ibang bansa para sumali o kaya suportahan ang isang grupo sa isang armed conflict. Maaring bilang combatant o fighter, maaari din namang i-recruit din sila bilang ganapin yung mga support roles tulad ng sa security, logistics, surveillance o kaya naman iba pang gawain na may direktang connection sa nasabing armed conflict. Maaari ding
mahalaga maunawaan din ng mga ka-1343 natin na hindi ito ordinaryong overseas employment offer. Kadalasan, yung alok na ito ay hindi dumadaan sa legal na recruitment process at maaaring maglagay sa isang tao sa matinding panganib. Sa isang o sa ilang sitwasyon nga nito ay maaaring magkaroon ng mga elemento ng human trafficking, lalo na kung ang isang tao ay na-recruit sa pamamagitan ng deceit o panlilinlang, maling pangako, pamimilit o pagsasamantala. Maaari rin itong humantong sa illegal recruitment kung saan ang recruiter ay walang legal na otoridad o kaya lisensya mula sa Department of Migrant Workers. So napapanahon talaga itong pag-usapan dahil ginagamit na rin ito ng mga recruiter or human trafficker. Ginagamit nila ang social media at online platforms para makahanap ng mga target na biktima. Kaya mahalagang maging aware ang publiko at ating mga ka-1343 bago pa sila mabiktima. Ayun, thank you so much po, Attorney Tina. Tama nga po yung nasabi niyo na this discussion is very timely. Karamihan po nating naririnig, I mean, what comes into our mind when we hear the word recruitment, talagang connected ito sa trabaho po, Pero sa kasong ito, iba po ito. Pero paano nga po ba nagsisimula ang recruitment for foreign armed conflict? Yes, Miss Shane. Nabanggit ko nga po kanina, kadalasan nagsisimula yung recruitment sa isang online message, social media post, o kaya naman referral ng kakilala o kamag-anak. May mga nag-aalok ng trabaho bilang security personnel, warehouse worker, driver, maintenance staff, o kaya construction worker sa ibang bansa. Pero pagdating doon, iba pala yung tunay na trabaho. Meron din mga recruiter na nag-aalok ng sobrang taas na sahod. Libreng pamasahe, mabilis ang deployment, no experience required, at maging benepisyo ng magandang kinabukasan para sa pamilya sa ibang bansa. So kadalasan sinasabi nila na legal lahat ng proseso at hindi na kailangan sa government process, lalo na sa Department of Migrant Workers. Yung problema dito, kapag nasa ibang bansa na sila o yung mga biktima, maaari na silang malimitahan o higpitan yung kanilang kilos dahil kinukuha o kinukumpiska yung kanilang passport. Pinipilit din silang gawin o pupunta o gawin o yung mga trabaho hindi nila pinayagan noong una. May forced labor o kaya naman forced criminality dahil napapayag silang gawin ng isang krimen sa ibang bansa. Kaya lagi namin sinasabi o lagi natin sinasabi na kung ang trabaho ay hindi malinaw ang detalye o parang too good to be true, posibleng scam yun, kaya mag-ingat at mag-verify muna sa Department of Migrant Workers. Tama po yun. Maliban po sa mga nabanggit ninyo na mga modus, meron po ba tayong mga nalaman na modus or mga pangakong ginagamit ng mga recruiters para makikayat pa ng mga Pilipino aside lang sa pagbibigay ng mataas na sahod and the likes? Yes po, Miss Shane. So, ilan po sa red flags? Ulitin po natin yung red flags o kaya yung warning signs ng pag-aalok ng trabaho o yung recruitment for joining sa armed conflict. So, nabanggit ko nga po kanina yan, napakataas ng sahod kumpara sa normal na trabaho sa ibang bansa. Hindi rin malinaw yung job description o eksaktong work location na pupuntahan mo sa ibang bansa. At yun din, minabadali kang magdesisyon dahil po urgent o kaya limited yung slots para sa deployment at hindi na kailangan dumaan sa DMW, kaya sobrang mabilis po yung proseso. Pinapadaan ka lamang sa immigration gamit ang tourist visa o iba pang visit visa at hindi tamang work visa. And mayroon din po ang ilan na nagpapabayad ng reservation fee, processing fee o placement fee para sa mabilis sa pagprosesong ito. Yan, at ito, lagi naming nababanggit, yung recruitment ay nagsisimula sa social media o online platforms. Kaya madalas, yung recruiter hindi po nakikita ng personal at tanging purely online transaction lang po. Hindi rin ma-verify sa listahan ng Department of Migrant Workers sa aming website, yung pangalan na recruitment agency o kaya naman po yung kumpanya na pagtatrabahuan sa ibang bansa. At ito, iniiwasan nilang sabihin na ang talagang target na destination nila ay yung bansa na nasa conflict area. Kaya kapag may isa o higit pa sa isa na sa mga nabanggit kong red flags o warning signs o mga senyales na ito, huwag na po tayong tumuloy.
magtanong o mag-verify muna sa DMW dahil ito pong mga red flags ito ay magli-lead po sa recruitment for armed conflict po na maaari pong mapahamak kayo at yung inyong pong buhay ay maisanla para sa kapahamakan sa ibang bansa. Tama po ano, so mahalaga sa ating mga ka-1343 saan kung kayo man ay nagbabalak na umalis ng bansa para magtrabaho, i-verify nyo muna. Dito sa DMW ano. And sa inyo pong screen, makikita po ninyo ang apat dapat ng illegal recruitment ng DMW. Ayan, maganda po i-check nyo po ito at basahin ano para tayo ay mas maging aware sa kung ano nga ba yung mga red flags ng illegal recruitment. Ang Komisyon ng Filipinos din po ay meron din po kaming mga 10 red flags ng human trafficking na maaari nyo pong makita sa aming 1343 Facebook page. Ano? Attorney Tina, meron po ba tayong mga particular na sektor kung saan sa tingin natin mas nagiging vulnerable na targetin ng mga recruiters? Yes, Miss Shane. Sa totoo lang po, kapag tinatanong kami kung may particular na sector o mga vulnerable sectors na target po, yung mga recruiters o human traffickers natin, sa totoo lang po, kahit sino ay maaaring maging target nila. Pero syempre, may nagiging mas vulnerable po tayo, lalo na kapag pinag-uusapan natin yung mga taong may desperadong pagbabalak ng pahanap ng trabaho sa ibang bansa. Merong mga unemployed o mga first time na gusto maging OFWs o overseas Filipino workers. Mga dating OFWs din na gusto agad makabalik sa ibang bansa. At meron din po yung pong mga target sa ganitong mismong recruitment for foreign armed conflict na mga dating security personnel o kaya naman yung may mga background sa military. So alam ng mga recruiter po talaga at human traffickers kung sino po yung nangangailangan ng mayroon pong financial na needs po ng mga kababayan natin. So ginagamit nila ito para mabigyan sila ng pag-asa na magkaroon ng magandang buhay para mahikayat sila na kunin yung offer nila. Kaya mahalagang tandaan na yung kahirapan o kakapusan po natin sa buhay at kagustuhan makatulong sa pamilya ay hindi sapat para gamitin ito ng mga recruiter at human trafficker para samantalahin sila na mapunta po sa armed conflict. Tama, oo. So, kung pag-uusapan natin ay sektor, specific na sektor, there is none. Di ba wala po? Oo. So, Yes lahat po. po posibleng maging biktima. Oo, tama po yun. Meron po ba tayong mga instances na ganun po ang nangyari ng mga, let's say, sila po ay dating mga uniform personnel or anything na na-recruit? Yes po, Miss Shane. Meron na po tayong ilan na reports na mga natatanggap na ang ilan po sa mga nabiktima ay mga uniformed personnel o kaya po mga security personnel dito sa Pilipinas kung saan po chine-check po talaga yung kanila physical capability para po ma-hire sila o ma-recruit para po mag-join sa armed conflict. Pero sa totoo lang po, hindi po nila alam talaga na isasabak talaga sila sa armed conflict sa ibang bansa. Nagagamit lang po ito as a requirement po ng mga recruiter at human trafficker para alokin sila ng trabaho sa ibang bansa. Does this also mean, Attorney Tina, na if you're physically fit, mas susceptible ka to this kind of trafficking or hindi naman necessary? Isa po ito sa mga requirements na ginagamit nila kasi nga po yun, target po nila yung mga kababayan natin na mayroong background sa security o kaya sa military. So somehow po through algorithm and background check ng mga recruiters at human traffickers online, dahil nga po yan, through algorithm, yan kapag nag-search po yung mga kababayan natin ng trabaho sa mga social media platforms, nagagamit po ito, natatarget po ito ng mga recruiters at human traffickers at doon po nagsisimula na din yung pag-background check nila para alam nila kung sino yung matatarget nila sa ganitong modus. Oo, totoo po. Grabe po ang algorithm ngayon. Mag-search ka lang ng lalabas na lahat. So, dapat din po Yes, siguro Michelle. tayo bilang mga mga mamamayan, dapat maging alerto din tayo diyan sa mga lumalabas sa ating mga feed, di ba ho? Ayan. Dahil nga po nandun na po tayo sa usapin na yon. Attorney Tina, ano po ba yung mga batas o legal protections na maaari po natin i-apply sa recruitment for foreign armed conflict? Yes, Michelle. May iba't iba pong batas sa Pilipinas na maaari magamit depende po sa sitwasyon kung saan po na-recruit
yung pong ating kababayan to join the foreign armed conflict. So kung ang recruitment po ay walang lisensya o otoridad mula sa Department of Migrant Workers o kaya man po pinadaan sa isang licensed recruitment agency pero po may mga overcharging o sila po ay napunta sa hazardous place o job site, maaari ito pong pumasok as illegal recruitment sa ilalim ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act o yung Republic Act 8042 po na naamyendahan po ng Republic Act 10022. Samantala, meron din po naman kung ang recruitment ay may kasamang panlilinlang, pamimilit, pang-aabuso sa kahinaan ng isang tao o pagsasamantala o yan pong may layunin o purpose po ay exploitation o ma-engage sila sa armed conflict. Ito po ay maaaring pumasok sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act o Republic Act 11862. So maaari din po na pagsabayin po yung pagsasampa ng kaso sa recruiter o human trafficker dahil po ng violation ng RA 8042 at saka po ng RA 11862. Dahil naman po merong karamihan sa mga recruiter at human trafficker natin, ginagamit po yung mga social media platforms gaya ng Facebook o Meta, TikTok, Telegram, WhatsApp, o kaya po iba pang messaging apps or online platforms. Maaari din po magkaroon ng pananagutan sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 or RA 10175. Kapag ang illegal recruitment naman o trafficking ay isinagawa, isinulong o ipinadali gamit ang information and communications technologies o internet. Maaari pong maharap ang mga sangkot sa qualified offenses sa ilalim ng RA 10175 o expanded o ng Cybercrime Prevention Act o kaya po ng RA 11862 o yung Expanded Traffic in Persons Act natin na maaari magresulta po sa mas mabigat na kaparusahan kaysa sa katumbas na krimeng ginawa offline o kaya po face-to-face. Ibig sabihin po, hindi dahilan na online lang ang recruitment upang makaiwas sa pananagutan. So katunayan po, ang paggamit ng internet o social media para makapanghikayat o makapanlinlang ng mga biktima ay maaari pang magpalala ng kanilang criminal liability. So ang mahalagang tandaan po ay seryoso yung pananagutan ng mga sangkot na recruiter at human trafficker. Maaari sila maharap sa pagkakakulong, mabigat na multa at iba pang legal na consequences depende po sa mga batas na kanilang nilabag. So kaya mahalaga mag-ingat sa anumang online job offer at tiyaking dumaan lang po ito sa legal o lehitimong recruitment process at make sure po dadaan sa Department of Migrant Workers. Tama po yun ano. Kasi karaniwan po kasi pag sinabi nating sa online nangyari itong pang-recruit, ang iniisip po nila, kasi wala namang ebidensya or ganito. Pero makikita natin digital footprints po ano. Yes. Oo, ayan. Na-mention niyo rin po ano kanina, attorney, na marami tayong recruitment done online. Like may na-mention din po kayo ng mga social media platforms. Tayo po sa gobyerno, meron po ba tayong ginagawin to combat this? Kasi alam naman natin na ang mga Pilipino po ay talagang babad sa ating mga cellphone ano, sa pag-Facebook, TikTok, and the likes. Yes, ma'am. So dito sa ating Philippine government yan, hindi ito kayang tugunan ng iisang ahensya lang ng gobyerno. Kaya mahalaga talaga yung whole of government and whole of society approach. So nandyan po yung Interagency Council Against Trafficking kung saan po miyembro po ang Department of Migrant Workers and Commission on Filipinos Overseas. So ang iyakat po yung nangunguna sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapigilan po yung human trafficking. Samantala po, ang Department of Migrant Workers naman po, kami po yung natatanging ahensya na tumutugon po sa lahat ng concerns ng mga overseas Filipino workers. Yun po yung mga nagbabalak pa lang na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho doon. At yung pong mga talaga nagtatrabaho na sa ibang bansa. So, ang DMW po ay patuloy na nagsasagawa ng legal, psychosocial at reintegration assistance. Kasama din po yan yung ginagawa po natin ngayon na public awareness campaign. Nandiyan din po yung online monitoring namin sa mga social media platforms, particularly po sa Meta o Facebook at saka TikTok para po ma-take down natin yung mga nagpo-post po ng mga alok na trabaho ng mga illegal po.
Nagkakaroon din po kami ng mga kids build up laban sa illegal recruiters at human traffickers. Nakikipag-ugnayan sa mga law enforcement authorities para po sa enforcement operations at pinapanagot po natin yung mga illegal recruiters at human traffickers sa pamamagitan po ng libreng representation sa aming prosecution arm bilang special collaborating prosecutors in coordination syempre with the Department of Justice ng mga prosecutors. So ang Department of Migrant Workers po ay nakikipagtulungan po sa mga partner agencies dito sa Pilipinas at maging po sa ibang bansa upang agad na matukoy po yung mga bagong modus at maprotektahan syempre ang ating mga kababayan. So kasama rin dito po yung information sharing, capability building at pagpapalakas ng reporting o yan pong ating national referral mechanism upang mas mabilis po natin matugunan ang mga banta kagaya po nitong recruitment for foreign armed conflict. Ayan. Nakakatuwa nga po malaman na hindi lang pala isang gobyerno ang gumagawa ng mga initiatives para wakasan itong human trafficking pero sabi niyo nga po it's a whole of society approach, so hindi lang iisa. So masaya na patuloy po ang koordinasyon ng ating mga ahensya upang maprotektahan ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas of course, pero maging pati naman din sa ibang bansa. Yan. Para naman po sa ating mga viewers, napakamahalaga rin po na malaman kung ano ang dapat nating gawin kung sakali mang may makita o marinig silang ganitong klaseng recruitment. Kanina po, Attorney Tina, sabi niya po, nag-take down po din kayo ng mga pages. So, if ever po ako po may makita akong Facebook page na parang nagpo-promote po ng recruitment online, ano po ba ang gagawin ko dito? Pwede ko po ba itong i-forward lang sa inyo through DM or paano po kaya? Yan po. So, sa nabanggit niyo po, Miss Shane, lalo na po kayo po ay alam na po yung mga ganitong red flags o warning signs. So, kung kayo po ay naggustong magtrabaho sa ibang bansa, ang una-una gagawin is wag deadmahin o kaya wag tanggapin o wag basta-basta tanggapin yung alok na ito. So, pangalawa dyan is save ang lahat ng mga ebidensya tulad ng screenshots, chat messages o email message, phone number at mga advertisement na ginamit po para dun sa alok na ito. So mas maganda po, ma'am, Ms. Shane, na masend po sa amin yung mismong link. Mai-report po sa amin yung link po mismo ng mga Facebook pages o kaya accounts. At yan po, nakikita nyo po sa screen namin yung pong aming Facebook page. Maaari nyo pong isend yung pong link na ito sa via DM o direct message sa aming Facebook page na DMW Airtip para po kami na po ang mag-verify at magkaroon ng further investigation. So sa nakita nyo pong advertisement ng pag-alok ng trabaho na makilahok po sa armed conflict. Pangatlo po yan, sasabi po namin, mahalaga po na mai-report ito po sa Department of Migrant Workers o kaya naman sa anuman pong ahensya na kabilang po sa Interagency Council Against Trafficking. Nariyan din po ang ating mga kasamahan sa CFO na maaari din pong tumanggap ng mga ganitong klaseng report para po ma-refer sa amin. O kaya naman maaring sa pinakamalapit na mga law enforcement agency, lalo na kung may kaugnayan ito sa mga online transactions o mga accounts sa social media, maaari pong tumugon o kaya po pumunta sa mga anti-cybercrime group ng ating pinakamalapit na tanggapan ng Philippine National Police o kaya National Bureau of Investigation para po ma-report sa kanila at ma-submit yung mga ebidensya kagaya ng mga screenshots, chat messages para po sa case build-up. So kung ikaw naman po ay sa kasalukuyan ay nasa abroad o kaya naman ay may mga kamag-anak na o kaya kaibigan, kakilala na nasa ibang bansa, maaari din po makipag-ugnayan sa amin via yun nga po nabanggit namin Facebook page o kaya personal pong tumugon sa pinakamalapit na Philippine Embassy o Consulate o kaya naman po sa Migrant Workers Office sa jurisdiction po ng inyong bansa na kinaroroonan. Ang mahalaga po talaga ay mai-report ang mga ganitong klaseng modus at napakahalaga din po na hindi lang ikaw, malaman ninyo na hindi lang po kayo yung target ng nasabing illegal recruiter o human trafficker. Mahalaga po na maprotektahan din po natin ang ibang tao. Kaya ang inyo pong report ay maaaring makatulong upang mailigtas ang iba pang posibleng biktima nila. Ayun, thank you so much po. Dagdag ko na lang din po sana doon, yung sa 1343, pwede din po silang mag-report doon. Or
Yung hotline po ng DMW, di ba po? May hotline po ang DMW, Attorney Tina? Yes, ma'am. So bukod po sa maaari po sila mag-report sa action line 1343, maaari din po sila mag-report din po sa aming hotline na 1348. Ayan, ayun. So mga ka-1343, huwag po kayong matatakot magsumbong, ano? Ang maaga po na pagre-report ay maaaring makapagligtas ng buhay at magpigil sa mas marami pang tao na nabibiktima ng human trafficking. Ano? Kung hindi man sa'yo or sa pamilya mo, pero sa mga tao na kapaligid din naman sa'yo. Yes. Attorney Tina, siguro bilang pagtatapos na rin po ng unang bahagi ng ating programa, ano po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo na dito sa mga, mga aspiring na magtrabaho sa ibang bansa, maghanap ng oportunidad sa ibang bansa? Yes, ma'am. So sa ating po mga kababayan, lalo na po yung naghihahangad ng magandang buhay at ang kasagutan lang po ay pag-iibang bansa para magtrabaho doon, tandaan po natin na walang trabaho ang tutumbas, ang katumbas ng ating kaligtasan at buhay. So bago tanggapin ang anumang overseas job offer, siguraduhin pong dumaan ito sa tamang proseso at i-verify ito sa Department of Migrant Workers kung ito ay legal. So huwag basta maniwala sa matatamis na pangako, yung mga too good to be true na mga promises, lalo na kung napakataas ang sahod at lalo na yung mga mabibilis yung pagpuproseso, ngunit kulang ang impormasyon. Kung may pagdududa po, huwag mahiyang magtanong sa DMW. Mas mabuting mag-verify kesa po tayo ay magsisi sa huli. Sama-sama po nating labanan ang human trafficking at illegal recruitment. Maging mapanuri po tayo, maging mapagmatsyag, maging matalino, huwag magpaloko, at huwag hayaang gamitin ang ating pangarap para sa mas magandang kinabukasan bilang daan sa panlilinlang o kapahamakan sa ibang bansa. Dahil ang bawat Pilipino po ay may karapatang makapagtrabaho ng ligtas, marangal at may sapat na proteksyon, hindi sa gitna ng panganib o armed conflict. Yan po ang paalala ko sa ating mga kababayan at yan po, huwag po kayo mahihiyang magtanong sa Department of Migrant Workers. Libre po magtanong sa amin. Libre din po tumugon o mag-report po sa anumang ahensya po ng Interagency Council Against Trafficking at malaya po kayo mag-report o tumawag sa hotline o action line 1343. Yan. Thank you so much po, Attorney Tina. At dahil nga po ang ating guest for today ay super busy. Na-mention nyo nga po, Attorney Tina, na libreng magtanong. So, pwede na po ba tayong dumako po sa ating Q&A portion? Kasi may marami po tayo actually na-receive na mga questions sa ating mga ka-1343. They sent a lot of burning questions sa ating registration link. Makikita talaga na they are very interested to know about this kind of trafficking. Sige po. So, Attorney Tina, ayun, may mga kaunting questions lang po dito sa ating registration. First question, Attorney, is yan. First question is from Anahaw Dana Faye from Navotas. How increasing use of online recruitment and social media during armed conflict change the landscape of human trafficking, and what measures have proven most effective in countering these evolving tactics? Yes, ma'am. So, pang Miss Universe yung tanong niya, Miss Dana. Ha? So, Totoo yan, po. talagang because of the use ng ating social media on yung mga online platforms natin, talaga pong nag-iba po yung mukha ng mga biktima ng human trafficking. So, before po, yung vulnerable sector natin, syempre, yung vulnerabilities nila is because of poverty or lack of knowledge. But now po, because of the use of social media and other online platforms, even educated po and even with a high educational attainment po, mari silang mabiktima ng human trafficking. So, nandyan din po kasi yung ating vulnerability na adventurism na dahil po tayo po ay sa excitement natin na nakatanggap tayo ng ganitong kagandang offer sa online at napakabilis ng kanilang pagpoproseso, nabubulag po tayo sa ganitong mga pangako at yan, even po yung mga well-educated, yung mga dating OFW na may experience na sa tamang proseso,
kahit sila po ay nabibiktima. So regardless of their educational attainment, regardless of their sex, sila po ay nabibiktima ng human trafficking. So yan po talaga ang talagang nagbago sa landscape ng human trafficking. Yung pong mga biktima natin ay iba-iba na po at talagang target na po nila regardless of their sex, regardless of their status, regardless of their educational attainment. Maaari silang biktima ng human trafficking. Ayun, tama po yun, Attorney Tina. No, regardless of gender, age, race, maaari po talaga silang maging biktima ng human trafficking. Another question po, Attorney Tina, from Ares Gabriel from Bulacan. Paano po naproproteksyon ng mga bata laban sa recruitment o paggamit sa kanila bilang child soldiers sa iba pang uri ng exploitation sa gitna ng armadong labanan? At papaano po naiaangkop ang mga batas tulad ng Juvenile Justice and Welfare Act kapag nasangkot ang mga kabataan sa ganitong uri ng sitwasyon? Yes po. So, ang ating pong talagang pinangangalagaan at maaaring pong mga target na vulnerable sector nga din po, even yung pong ating mga kabataan, dahil po sila ay may engagement na o nabababad o na-expose sa social media o online platforms. So, maaari din silang maalok ng mga ganitong opportunities. So, even po yan, kaya po mahalaga talaga na mai-report sa mga ahensya ng gobyerno para po mabigyan agad sila ng karampatan at very urgent na mga assistance po. Kasi po, kung hindi po ito mai-report sa Philippine government, hindi po namin mabibigyan ng tamang proteksyon o assistance. Mahalaga din po na may consent sila. So, sinasabihan po namin yung mga kamag-anak o may kakilala na na-expose sa ganitong modus ng human trafficking na kumbinsihin o sabihan yung pong biktima ng ating human trafficking na mag-report po dahil once a victim po, lagi pong tinitreat as victims of human trafficking. So yan po, lalo na yung mga kabataan natin na talagang kailangan po na urgently sila po ay ma-repatriate o sila po ay ligtas na maibalik sa Pilipinas at ma-reintegrate ulit as a better member of the society. So, nandiyan naman po, in place na naman po yung ating mga batas na nagpoprotekta sa ating mga kabataan kung sila man po ay mapunta sa ganitong sitwasyon. At yun nga po, nabanggit ko nga po, sa batas po natin, kapag ikaw ay biktima ng human trafficking, ikaw po ay ititreat as victim of human trafficking in the Philippines. At hindi dahil ikaw ay nasangkot sa krimen sa ibang bansa, ito po ay forced criminality, another kind of human trafficking, meaning kayo po ay napilitan lang na mapunta o gumawa ng krimen, kaya po you will be treated at you are identified as a victim of human trafficking na mabibigyan po ng tamang protection at lahat ng support services na maaari pong maibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Ayun. Speaking of that, Attorney Tina, I think maganda rin pong question ito na nanggaling kay Saiki Daniel. Ang question niya po ay, are the victims also protected in the country with war? Yes, I think po ang tanong niya is kung yung mga taong nasa, yun yan, na biktima sa ibang bansa, protected din ba sila? Yes po, dahil naman po meron din pong umiiral tayo ng mga batas sa ibang bansa na magpoprotekta din po, and most of the countries po regard also the victims of exploitation as a victims po sa ibang bansa na kailangan po talaga mabigyan ng proteksyon. And yun po, madalas po sa mga foreign nationals na nasa ibang bansa na nagiging biktima ng ganitong recruitment na ma-engage po sa armed conflict, sila po ay agad ay nire-report sa mga embassy o consulate ng host o kung saan sila po nationals para po sila po ay mabigyan ng proteksyon. So, yan po ay nasa pagrespeto din ng mga bansa na nasa giyera o in conflict o meron pong armed conflict o war na i-record po yung mga foreign nationals also, lalo na kung may mga Pilipino tayo na nasangkot po na mapabilang po sa armed conflict. So, they are also protected sa countries with war. Attorney, another question from Mary Abigail Capotilya from Muntinlupa. What are the programs and services in terms of psychological aspect for children that are exposed in armed conflict? How to reshape their perception in life?
Yes po. So nabanggit ko po, meron din pong psychosocial or psychosocial first aid o psychological first aid po na binibigay po sa mga biktima o na-engage po sa armed conflict. So meron din pong time presence sa mga social workers sa ibang bansa. Kung sila po ay identified na napunta o na-engage sa armed conflict, agad-agad po sila mabibigyan ng psychosocial assistance sa ibang bansa bago po sila maiuwi dito sa Pilipinas. At once nandito na po sa Pilipinas, bukod po sa Department of Migrant Workers, nandyan din po ang DSWD as member of IACAT na ready po na sumalo at magbigay din po ng psychosocial assistance sa mga biktima ng human trafficking, lalo na sa mga na-engage po sa armed conflict. So hindi naman po dahil sa pagbalik lang nila, nabibigyan agad sila ng psychological first aid. Even po sa pagmomonitor sa kanilang kalagayan, sa pagbabalik nila sa Pilipinas, minomonitor po yan ng mga member agencies ng IACAT, particularly ng DSWD at mga LSWDO ng ating mga local government units, making sure po na yung mga naging biktima natin na umuwi po at nasangkot sa traumatic experience na mapunta sa armed conflict, making sure po na sila po ay makaka-recover at marireintegrate po sa community nila. Very important din po talaga yung integration nitong ating mga victims sa community, ano? Oo. Ayun. Another question po, Atty. Tina, from Pakinggan Elvira. What is the role of the academe, especially in today's context where the youth have changed to ensure that they do not become victims or perpetrators of human trafficking? Yes po. So, yung mga academe po natin, we are leveraging din po and we are also asking the academe and our education sector din po to incorporate po yung ating awareness campaign tungkol sa mga posible pong modus na papuntang illegal recruitment at human trafficking. We are already po conducting in coordination po ng Department of Labor and Employment yung pong labor education for graduating students. And we are working on makasama din po sa module o sa mga curriculum na mga paaralan na yung pong kaalaman nila na kapag po gusto nila magtrabaho sa ibang bansa, alam po nila yung ahensya ng gobyerno na pag-a-applyan. It's the Department of Migrant Workers. And also, we are in talks also with the community na magkaroon din po ng cybersecurity awareness yung mga kabataan po natin. Lalo na po ngayon with the use of social media and other online platforms. Sa social media po maaari kung ano-ano po yung nakikita o napapakinggan o napapanood ng ating mga kabataan. So it's very, very important po to incorporate also cybersecurity awareness sa ating mga kabataan. At magmumula po ito, dapat po magmula ang cybersecurity and also yung awareness sa against illegal recruitment and human trafficking, hindi lamang po sa paaralan, kundi po sa community nila, particularly sa kanilang tahanan. That's why with the Interagency Council Against Trafficking, we are also doing the Barangay IACAT. And for us po sa Department of Migrant Workers, we are doing the airtip seminars online and face-to-face from the barangay level unit kung saan po nandyan din po yung mga members of the families of OFWs and yung mga prospective migrant workers natin para aware po sila sa mga trending o yung mga trends o modus ng illegal recruitment and human trafficking para po aware sila at hindi sila mabiktima ng illegal recruiters at human traffickers. Maganda rin po talaga, attorney, na lahat ng tao maging equipped dito, malaman kung ano nga po itong mga human trafficking, mga modus, kasi baka hindi nila alam, sila na pala ay nabiktima nito. Kaya nga po, importante rin po talaga yung mga information campaigns, mga seminars na sinasagawa ng iba't ibang ahensya, kagaya na po ng IACAT, ng DMW, and of course ng CFO po. Attorney, last question na po from the Rumpidi Bernadette. How can local governments enhance community awareness and prevention programs to reduce the vulnerability of women and children to human trafficking during emergencies and armed conflict? Yes, ma'am. So actually, we have a memorandum of agreement and partnership agreements with the local government units. So dahil po present na ang Department of Migrant Workers across all regions sa Philippines po. Yan, nakikipag-ugnayan na po ang Department of Migrant Workers with the LGUs
for the conduct of the awareness campaigns. Hindi lang po ito ina-attenda ng mga PESO officers. Even po we are inviting members of the community, the barangay officials, the members of the families of the OFWs para po aware sila patungkol sa usaping illegal recruitment and human trafficking at para naman po aware sila sa mga bagong trends na o kaya modus ng illegal recruitment and human trafficking. So with the assistance and also soon po we'll have a joint memorandum circular with the DILG and DSWD para po mapahigpit pa po natin o mapagtibay pa po natin yung pong coordination and also implementation ng ating AirTip campaign sa lahat ng local government units and also with the help also of yung mga LCAT VAUSI natin para po tuloy-tuloy po meron po tayong multiplier of our program para po sa awareness campaign natin against illegal recruitment and human trafficking. Ayun. Thank you so much po, Attorney Tina, no? There you have it, mga ka-1343. Isa na naman pong makabuluhan at napapanahong talakayan ng ating naging usapin ngayong umaga, no? Maraming salamat po talaga, Attorney Tina. Alam po talaga namin na napaka-busy po ninyo, pero andito po kayo ngayon at nagbabahagi ng impormasyon, ano? Ang ating nga po naging talakayan ay nagpapaalala na ang recruitment for foreign armed conflict ay isang seryosong banta na maaaring maglagay sa buhay, kaligtasan at kinabukasan ng ating mga kababayan. Oo, at maglagay ng buhay nila sa panganib. Madalas itong nagsisimula sa mga mapanlinlang na pangako, trabaho, o malaking kita o iba pang oportunidad na sa bandang huli ay maaaring humantong sa pananamantala at paglahok sa armadong tanggalian, kagaya na lang nga po ng mga na-mention ni Attorney Tina. Kaya naman po, napakahalaga po na patuloy tayo ang nagbibigay ng tamang impormasyon, pagpapainting din po ng kamalayan ng publiko at ang pagpapalakas ng koordinasyon ng ating pamahalaan at ang bawat mamamayan upang mapigilan ang gantong uri ng recruitment bago ito makabaminsala. Ayan. So, lagi po nating tatandaan mga ka-1343 ha, na hindi lahat ng oportunidad ay ligtas at hindi lahat ng recruitment ay lehitimo. Magtanong, mag-verify at i-report ang anumang kahinahinalang alok upang maprotektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Ayan. Sige po, dahil nga po ang ating speaker for today ay very busy. Let us now award the certificate, ano? Para i-presenta po ang certificate, allow me to read the citation. Ayan. Ayan. So, Certificate of Appreciation is proudly presented to Attorney Cristina Marie Joy B. Andal Escocia for the invaluable service rendered as subject matter expert during the 27th Human Hindi Laruan webinar series, Buhay ay Mahalaga, Huwag Isanla sa Gera, held on 28th of July 2026 via Facebook and YouTube Live, signed by Secretary Dante Clinkang, the second chairperson. Ayun. Thank you so much po, Attorney Tina. Maraming salamat po, Ms. Shane, at sa lahat po na bumubuo ng ating ka-1343 na Human Hindi Laruan na webinar series. Maraming salamat po and it's my pleasure po to join the team tuwing po mga webinar series natin to spread awareness against human trafficking and illegal recruitment. Thank you so much po, Ms. Shane. Thank you so much po. Sana po masundan pa po ulit third round naman po. Sure po, Ms. Shane. Thank you so much po, Attorney Tina. Ayan, mga ka-1343, gising pa po ba kayo dyan? Sige nga. Gising pa po ba sila? Ayun, napakahalaga po ng discussion natin ngayong umaga, no? Pero now, ayun, nasa favorite part na po tayo ng segment natin, ano, kung saan favorite nga ng ating mga ka-1343. Sige nga po, kung active pa kayo dyan, sige nga, energy level check, kayo nga po ay magpadala ng heart and thumbs up dyan. Ayun, marami tayong bumabate sa Facebook. Ayun, good morning daw po from Jomalyn Villamir. Hello po, good morning. Ayun, maraming salamat din po sa mga viewers natin. Ay, yan, isang masigabong pagbati sa ating mga ka-1343 mula sa Ilocos Region. Hello po sa mga taga La Union, Lawag at Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Siyempre,
hindi rin po magpapahuli ang mga taga Calabarzon. Kumaway-kaway po tayo dyan sa likod ng screen, mga taga Laguna, Rizal at Cavite. Isa rin po espesyal na pagbati sa ating mga kaibigan mula sa Cavite State University at sa ating masisipag na VAUSI desk ng Dasmariñas, Cavite, na halos hindi na nga po mawala. Bawat human hindi laro ay lagi silang present. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Narito rin po syempre ang ating mga viewers from Central Luzon. Good morning po sa mga taga Nueva Ecija at Bulacan. Isang mainit din po na pagbati sa ating mga ka-1343 mula sa Visayas region. Hello po sa mga taga Cebu and Eastern Samar. Thank you so much. And of course, hindi magpapahuli ang ating mga kababayan mula sa Mindanao. Kamusta po ang ating mga viewers dyan mula sa Davao City, Agusan del Sur, and South Cotabato? Present din po syempre ang ating mga taga NCR. Hello po sa mga taga Quezon City, Manila, Pasay, Navotas, Parañaque, and Las Piñas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikilahok at pati na rin po sa ating mga kapatid mula sa Cordillera Region. Magandang araw po sa mga taga Baguio. At dahil nga po, tunay nga na walang hangganan ng ating kampanya laban sa human trafficking, isang espesyal po na pagbati sa mga ating kababayan na nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hello po sa ating mga viewers mula sa Canberra, Australia. Ayan, lagi po silang present. Thank you so much po at nagbigay po kayo ng oras. Ayun, at willing to listen and learn dito nga po sa ating HHL. Ayan. And muli, maraming salamat po sa inyong lahat. And kung nagustuhan naman po ninyo ang ating discussion this morning, please give us a thumbs up and kindly like ang ating Facebook Live webinar at ang ating 1343 YouTube Live, pati na rin po ang official Facebook pages ng Commission on Filipinos Overseas at 1343 Action Line Facebook pages at 1343 Action Live YouTube page. Ayan. At narito naman po ang ating 1343 Action Line Against Human Trafficking, ang ating kaagapay ninyo 24/7 sa pagre-report ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa human trafficking. Ito po ang ating hotline na maaaring tawagan kung kayo po ay may mga nakikitang kahina-hinalang mga gawain o aktibidad sa inyong lugar o kahit man sa internet. Maaari niyo po itong maabot sa pamamagitan ng pagtawag sa 1343 o kaya naman maaari po kayong mag-report sa aming website na www.1343actionline.ph o di kaya magpadala ng mensahe dito sa ating 1343 Action Line Against Human Trafficking Facebook page. Tandaan po natin lahat na ang human trafficking ay laban nating lahat. 1343, I can help you, we can help you against human trafficking. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin ang human trafficking ngayon. Kasan ka na feedback. Ayan, but before we end, on behalf of our secretary and the entire 1343 team, we would like to express our sincere gratitude nga po kay Attorney Tina and ayun sa ating mga ka-1343 na present here today at nanonood sa ating webinar. Huwag din po ninyong kakalimutan na sumali sa ating 1343 challenge. Ayan. Again, uulitin ko lang po ang ating mechanics para po kayo ay makatanggap ng ating mga 1343 materials sa mga mapipiling subscribers at followers. Yan, i-follow ang ating 1343 Facebook page at 1343 Live YouTube page. Huwag din pong ikakalimutang i-share ang ating webinar para mas marami pa po ang ma-reach ng ating
webinar, and mag-post po tayo sa Facebook page na may kasamang selfie, syempre, habang kayo po ay nanonood ng ating webinar. And sa inyo post, huwag po ninyong kakalimutan na sagutin ang katanungan. Paano kayo makakatulong sa laban kontra human trafficking? And of course, lagyan nyo din po ang inyong post ng hashtag HHL2026 Buhay Huwag Isanla and 1343 Action Line. Ayan. And mga ka-1343, i-public nyo din po yung post ninyo para makita po namin. And mapipili po kami ng 5 post na makakatanggap po ng 1343 Action Line na merchandise and CFO merchandise. Ayan. Ayun. Ngayon naman po, paalala lang din po sa lahat ng dumalo sa ating webinar ngayong umaga na maaari nyo pong makuha ang inyong e-certificate of attendance matapos sagutan ang webinar feedback form na makikita sa link na naka-flash sa inyong mga screen. Yan. Huwag po natin kalimutang sagutan ng feedback form para sa inyong certificate of participation. Maaari namang matanggap individually via email. Ang feedback link po natin ay bukas hanggang August 4, 2026 na maaari lamang pong magsagot dito bago ang nasabing petsa upang matanggap ninyo ang inyong certificate. Pakisigurado din po na ang inyong mga email address at contact number ay tama para sa ating online feedback form. We are also encouraging everyone na kung kayo po ay mayroong mga suggestion na mga topics na gusto nyo pong pag-usapan sa ating susunod na HHL, pwede po kayong mag-message sa amin sa ating 1343 Action Line Facebook page. Yun. Yan. Sige po. Para naman po sa mga interesado sa ating mga nakaraang webinar topics, maaari nyo pong mapanood sa aming 1343 Action Live YouTube page, pati na rin po sa aming 1343 Action Line Facebook page. And huwag din po ninyong kakalimutan mag-like, follow, and subscribe sa ating official Facebook pages ng Commission on Filipinos Overseas, 1343 Action Line Facebook page, and 1343 Action Live YouTube page. Kung nais nyo naman pong mapalalim pa ang inyong kaalaman tungkol sa mga batas na nagbibigay proteksyon laban sa human trafficking at iba pang uri ng pang-aabuso, maaari po ninyong i-download ang ating primer na makikita ninyo sa inyong mga screen. Ayan, pwede nyo po itong screenshot or pwede nyo po itong scan yung mga QR code na nakikita nyo on your screen. Mga ka-1343, tandaan po natin na ang recruitment sa foreign armed conflict ay maaaring magsisimula sa isang online message, job advertisement, or alok na tila napakaganda para maging totoo yung mga sinasabi nating too good to be true. Kaya, bago po kayo ay magtiwala at mag-apply, mahalaga na mag-verify po muna kayo. Bago kayo magdesisyon, kayo din po muna ay sumanggani at magtanong. At kung kayo naman po ay may nakikita o naririnig na kahina-hinalang recruitment activity, ito po ay i-report agad sa mga kinauukulang otoridad. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa pagpigil sa human trafficking. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri, responsableng pagbabahagi ng tamang impormasyon, at maagap na pag-uulat sa mga kahina-hinalang aktibidad, sama-sama nating maproprotektahan ang ating mga kababayan laban sa panlilinlang at pananamantala. Muli, ako po si Shane Carnacetti ng Commission on Filipinos Overseas, kasama ang Interagency Council Against Trafficking, ang Commission on Filipinos Overseas at ang 1343 Action Line Against Human Trafficking. Nais nating ipaalala, buhay ay mahalaga, huwag isanla sa gera. Ang tao ay hindi laruan. Walang puwang ang human trafficking sa ating lipunan. Sama-sama nating wakasan ito, iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.